probinsya ang dalagang si Joyce. Pero dahil nga alam niyang wala sa probinsya ang oportunidad na gusto niya para sa kanyang mga pangarap, ay napagdesisyonan niyang lumuwas ng Maynila upang doon subukin ang kanyang swerte. Kaya naman nang ihatid siya ng kanyang ina sa terminal, sa mismong sakayan ng bus, ay doon na sila naging emotional. Magpakabait ka doon anak ha, malayo ka na sa akin ngayon, kaya hindi ka na agad makakauwi kahit gustuhin mong umuwi. Ay nako, kung bakit ba naman kasi naisipan mong sa Maynila na lang magtrabaho may trabaho naman dito. Ma, hindi ba't napag-usapan na natin yan bago tayo pumunta dito? Oo naman anak, pero hindi mo naman maialis sa akin ang hindi mag-alala. Siyempre, Maynila yan at malayo na dito yan. Wala ka pang kilala doon maliban na lang sa pinsan mong si Tessie. Okay lang naman ako doon ma, huwag na po kayong mag-alala. Okay, sige na po, sasakay na po ako sa bus at nagtatawag na si Kuya Driver. Tatawag po ako mamaya kapag dumating na ako. O sige, tumawag ka ha. Opo ma, bye na po. Niyakap naman muna ni Joyce ang ina bago tuluyang sumakay sa bus. Hindi man sanay ang dalaga na mapalayo sa ina, pero wala na rin naman siyang magagawa dahil kailangan niya iyong gawin para sanayin ang kanyang sarili. Ayaw niyang matulad sa iba niyang pinsan na lumaki na lamang at nagkaanak ay nasa puder pa rin ng mga magulang at ito pa ang gumagastos sa panggatas at diapers. Makalipas naman ang ilang oras na biyahe ay nakarating na sa wakas ang dalaga. Sinundo naman siya ng pinsan niyang si Tessie sa terminal at agad niyakap. Hoy, in fairness ha, na-miss kita ng bongga. Mabuti at pinayagan ka ni tita ano. So, ready ka na ba sa life mo dito? Masayang saad pa ni Tessie. Yeah, as if I have a choice. Kailangan kong maging ready. So, paano? Tara na sa boarding house mo. Okay, let's go. Bukas na tayo mamamasyal para naman may sapat na energy ka. Sakay ang lumang motor ni Tessie ay nagsabay na silang umuwi papunta sa boarding house nito. Pagdating ay itinuro naman agad ni Tessie kung saan ang magiging kwarto ni Joyce. Kaya doon na niya nilagay ang kanyang mga gamit saka saglit na nahiga. Insan, wala ka munang babayaran sa buwan na to. Hindi na muna tayo maghahati kasi fully paid na to for this month Pero sa susunod na buwan, hati na tayo. Oo ba? Naku, salamat Tessie ha, dahil pinatuloy mo ako dito. You're always welcome. Tsaka bukas, ipapasyal muna kita dito bago tayo maghanap ng mapapasukan mong trabaho ha. Naku, kailangan pa ba talaga yan Tessie? Hindi pa pwedeng mag-apply na lang ako bukas? Iyon naman talaga ang goal ng pagpunta ko dito, di ba? Oo nga, pero Maynila to Joyce. Mag-enjoy ka rin minsan, no? Huwag puro work ha. So, paano? Pasyal muna tayo bukas? Ay, okay, oo na. Pero saglit lang ha. Yes, madam. Okay, sige na. Ayusin mo muna yung mga gamit mo dyan at magpahinga ka saglit. Magluto lang muna ako ng food natin. Napangiti naman agad si Joy saka inayos na nga ang kanyang mga gamit bago nagpa siyang magpahinga. Madilim na ang paligid nang magising siya. Nang tingnan niya naman ang kanyang cellphone, ay doon na siya nakaramdam ng pagkataranta nang makitang may 10 missed calls na ang kanyang ina. Dahil nga dooy, dali-dali niya itong tinawagan at nang sagutin nito ang linya, ay nakatanggap pa siya ng kaunting sermon mula dito. Ma, nandito na nga po ako Naninirmon pa rin kayo. Aba, syempre. Nagkailang tawag na ba ako ha? Hindi mo talaga sinasagot ang cellphone mo. Kung hindi ko pa naisipang tawagan ang pinsan mong si Tessie, hindi pa ako matatahimik dito. Hi tita, don't worry po, Joy's fine. Nag-beauty rest lang saglit.
Saan naman ni Tessie na nooy kakapasok lamang din sa kwarto ng pinsan. Wala kasing pinto ang kwarto doon at tanging kurtina lang ang ginagawa nilang pantakip sa pintuan. Ikaw Tessie ha, bantayan mong mabuti ang pinsan mo dyan. Isumbong mo agad sa akin kung ano ang ginagawa niyang kalukuhan dyan. Oh yeah, yes tita, don't worry po. Okay, bye. Sabay patay sa linya. What? Sira ka talaga Tessie. Bakit mo pinatayan ng linya si mama? Kasi busog na ako sa sermon ni tita kanina pa. Pinagalitan ba naman ako kanina nang hindi ko kagad nasagot ang tawag niya? Taranta much. Ano ka ba? Para namang hindi mo kilala si mama oh. Alam mo namang ganyan na siya kahit noon pa man. Kaya nga wala pa rin akong jowa diba? Well iya, kung sa bagay. Oh nga pala, sakto lang ang gising mo dahil kakatapos ko lang magluto ng ulam. Let's go, let's eat. Tumango naman agad si Joyce at inayos na muna ang sarili bago tumayo at nagpunta sa kusina para kumain. Kinabukasan, maaga silang gumayak ni Tessie para mamasyal muna bago maghanap ng trabaho. Napapairap naman sa kanyang mata si Tessie dahil kahit nasa mall na sila'y parang wala doon ang isip ni Joyce. Uy, pinsan, okay ka lang ba? Nandito nga tayo sa mall pero ang tinitingnan mo, imbis na mga damit, mga karatula kung may hiring ba. Diyos ko Joyce, kulang na lang mag-apply kang tindira dito. Matagal pa ba tayo dito Tessie? Bakit? Hindi ka ba nag-i-enjoy? Well, to be honest, hindi. Kaya sige na, ikaw na lang ang mag-shopping dito. Mag-a-apply na ako. Ay, ikaw talaga. Okay, sige fine. Didiretso na din ako sa work ko after this. Okay, sige na, go. Humayo ka na't magparami. Ano? Biro lang. Ikaw ha, gumagaya ka na kay tita. Hindi ka na rin nabibiro. Okay, good luck pinsan. Tumango naman si Joyce at dali-dali nang umalis sa mall. Dumiretso siya sa mga kumpanyang naghahanap ng empleyado. Pero halos malibot na yata niya ang lahat ng kumpanya sa lugar na iyon. Ay pari-parihas lang ang sinasabi ng mga ito. Natatawagan siya kapag pwede na siyang mag-umpisa. Alam ni Joyce na wala din yung kasiguraduhan dahil parihas lamang din iyon sa salitang hindi katanggap. Kaya sa muli, sa mga sumunod pang mga araw ay naghanap pa siya ng ibang pwedeng mapag-applyan. Ngunit natapos na lamang ang buong araw ay ganoon pa rin. Kaya bagsak ang mga balikat ni Joyce na umuwi sa boarding house isang gabi. Pagdating niya na ganoon na lamang ang gulat niya nang makita niya ang isang matandang lalaki na nasa may gilid ng hagdan at natutulog. Nang lapitan niya ito'y doon niya napag-alamang mataas ang lagnat nito dahil nanginginig ang katawan nito at putlang-putla din. Tay? Tay? Pagising niya sa matanda. Ramdam ni Joyce ang nag-aapoy nitong temperatura kaya mas naawa siya dito. Hello po, Tay. Sorry po sa abala pero bakit po kayo nandito sa labas? May lagnat pa po kayo. Oh, pasensya na iha. Sige, aalis na lang ako. Oh no, dito na po muna kayo, Tay, at baka mapano pa po kayo dyan. Halika't magpahinga na muna po kayo sa loob. Wala na ring nagawa pa ang matanda, kundi ang hayaan ang dalaga na tulungan siya. Ngunit, bago pa man sila makapasok ng tuluyan sa loob ng boarding house, ay narinig pa ni Joyce ang tinig ng isang lalaki. Teka, saan mo dadalhin ang lulo ko? Nang lingunin niya'y sobrang gwapong binata ang naroon na parabang isang lalaking anghel na bumaba mula sa langit. Ha? Lulo mo? Yes, lulo ko. Lo, ano ba? Halika na dito. No, Rafael, ayaw ko doon. Mas lalo lang akong magkakasakit sa loob ng ospital. Asik naman ang matanda. But you're sick, Lo.
Kailangan mo talagang i-admit. Sige na po, Lou. Please? Hindi. Kitang-kita pa ni Joyce ang pagpupumilit ng binata para makuha ang matanda. Kaya siya na mismo ang kumausap dito. Tay? Tama po ang apo mo. Sobrang taas na po ng lagnat mo, oh. At namumutla na din po kayo. Kailangan niyo pong pumunta sa ospital. Pakiusapan ni Joyce dito. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, ay bigla na itong nahimatay. Mabuti na lamang at naging alerto si Joyce at nasalo niya ito para hindi bumagsak sa lupa. Naku, Pugi, tulong! Hindi sasapat ang buong lakas ko dito. Pagtawag pa nito sa binata, nagara namang nagtungo sa dalawa at kinarga ang kanyang lolo papasok sa ospital. Okay. I got you, Lou. Can you come? Ako? Bakit? Para kasing magaan agad ang loob ni Lolo sa iyo. Hindi naman siya basta-bastang sumasama sa iba eh. Pero sa iyo, muntik na siyang sumama. Please? Nang mga sandaling titigin nito si Joyce, ay para bang may mahika ito na agad nagpa-oo sa dalaga. Kaya naman sumama na rin ito sa ospital. Nang maging maayos naman at nakapagpahinga na ang matanda, ay doon na siya kinausap ng binata. Thanks for coming. I'll drive you home na lang. By the way, I'm Rafael? Kilala na kita. Narinig ko ang sinabi ng lolo mo sa'yo kanina. Galing pala siya sa ospital? Yeah. Kaso pagdating ko, wala na siya at pinaghahanap na ng mga nurses. Ang sabi, tumakas daw kaya sinundan ko siya. I'm glad at nakita ko agad siya. Salamat. Kaya pala, ang putla niya kanina. Okay na ba siya? Yeah, nakapagpahinga na. Nakapag-usap na rin kami. Sabi niya, hindi na daw siya tatakas. Pero ayaw ko namang maniwala fully. Kaya need kong magstay dito para bantayan siya. Ganun ba? Huwag mo na lang akong ihatid. Okay na ako dito. Baka hanapin ka pa ng lolo mo eh. Oh no, ihatid na kita. Ibinilin ko naman na si Lolo kay Doc saglit. Okay, let's go. Napatango na lamang din si Joyce at hinayaan na ang binata. Kahit nasa biyahe, ay hindi pa rin natigil ang pagpapasalamat ni Rafael sa dalaga na umabot na sa pagtatanong kung bakit siya nasa labas ng ganoong oras. Sinabi naman ni Joyce ang totoo na galing siya sa paghahanap ng trabaho pero wala pa rin siyang nahahanap. Oh, gusto mong mag-apply? Kailangan ng kumpanya ko ang mga karagdagang empleyado. Huh? Talaga? Yes, here's my company card. Kapag gusto mong mag-apply doon, sabihin mo lang ang pangalan ko at nirefer kita para makapasok ka agad. Oh, pasok agad? Pero hindi mo pa naman nakikita ang personal data ko. Pasasalamat ko na yan sa iyo dahil hindi mo inignora ang lolo ko. So, see you tomorrow then? Sa mismong kumpanya ko? Oh, yeah, opo. Oo sir. Just Rafael, hindi mo kailangang mag-sir sa akin. Isang matamis na ngiti naman agad ang lumabas sa labi ni Joyce. Ikinuwento niya naman sa pinsang si Tessie at sa ina ang magandang balita. At maski ang mga ito'y di lang excited na makakapagtrabaho na siya, kundi kinikilig din dahil kay Rafael. Akala ko ba ayaw mo akong magka-boyfriend ma? Bakit parang kinikilig ka pa dyan? Ay, ang sabi ko lang sa'yo, ayaw kong magka-boyfriend ka ng batugan at tamad. Pero iyan, agoy, go na anak, kahit gumawa na agad kayo ng baby bukas. Ma, what the? Natatawang usal pa ni Joyce. Ay nako, iyang si tita, pag iba, no. Pag mayamang fafa, apo. Tsa, mudos ka rin tita ha? Pabirong pagsabat naman ni Tessie na siyang ikinahalakhak na lamang din ang dalawa. Nakapasok naman agad si Joyce sa kumpanya ni Rafael at simula din noon
ay ang hindi nila inaasahang pagkakaibigan. Nang gumaling din ang lolo ng binata, ay hiniling pa nito na makita ang babaeng nagmagandang loob daw sa kanya. Kaya kinausap ni Rafael si Joyce. Joyce, pwede ka ba now? Gusto ka talagang makita ni Lolo eh. Oh yeah, oo naman. Sagot niya naman kaya agad silang umalis papunta sa mansyon kung saan naroon ang matanda. Dooy nakipagkwentuhan pa ito kay Joyce at nagawa pang magbiro na kapag ang dalaga daw at ang apo niyang si Rafael ang magkakatuluyan ay ililipat niya agad ang lahat ng kayamanan niya dito na ikinatawa naman nila. Lolo naman, huwag mong i-pressure si Joyce. Baka mamaya isipin niya na nagmamadali tayo eh. Abay, dapat lang na madaliin. Matanda na ako, Rafael. Gusto ko pang makarga ang mga apo ko sa tuhod. Bagay naman kayo ah. Oh, bagay ba tayo? Ngiti ni Rafael sa dalaga na siyang ikinapula naman ng pisngi nito. Huh? Oh, I don't know. I think so. Kinikilig na tugon pa ni Joyce. Naku iha, yang I think so mong yan ay katumbas lang din ng oo. Isa pa, ni minsan ay hindi pa ako nagkakamali ng tingin. Alam mo ba, yung ibang mga pinsan nga nitong apo ko, ay sa akin mismo nagpapaalam eh. At ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, ay wala pa rin naghihiwalay sa mga yun. Hirit pa muli ng matanda na mas lalong ikinapula ng mukha ni Joyce. Nang tingnan niya naman si Rafael ay isang matamis na ngiti lamang ang nasa buong mukha nito at suminyas pa na tanguan na lamang ang kanyang lolo. Ginawa naman iyon ng dalaga at nagpahabol pa ng kaunting kwentuhan bago sila magpaalam dito. Ay naku, awkward ba? Panimula naman ng binata habang hindi pa sila nakakapasok sa sasakyan nito. Yung moment kanina ba ang tinutukoy mo? Oh my gosh, yeah, medyo. Or baka naman hindi lang din ako sanay. Pagpasensyahan mo ng lolo ha, ganun lang talaga yun, matuksuhin. Pero mabait yun. Masaya lang din yun kasi nakikita niyang may nabubuo ng friendship sa pagitan nating dalawa. At syempre, doon naman talaga nagsisimula ang lahat, diba? Sa sinabing iyon ni Rafael ay bahagya pang nanlaki ang dalawang mata ni Joyce. Ramdam niya rin ang unti-unting pag-iinit ng kanyang mukha. Ang mabuti pa Rafael, tara na. Sa susunod na bibisita ko sa lolo mo, magdadala na ako ng pasalubong, kahit simple lang. Pilit pang pag-iba ng dalaga sa usapan na siyang tinanguan at nginitian naman ng binata. Oh yeah, sure thing. Pero iniiba mo yata ang usapan natin ngayon eh. Rafael. Joyce, alam kong hindi pa tayo ganoon magkakilala. Kaya nga willing akong mas kilalanin ka pa eh. At gusto ko rin na mas makilala mo pa ako. I'm saying this, hindi lang thankful ako sa pagligtas mo sa lulo ko. Sinasabi ko to dahil sa'yo ko nakikita ang mga katangian ng babaeng gusto ko. Oh boy, I know it may sound cheesy to you, pero my words are all genuine. At kahit paghintayin mo pa ako ng matagal para lang pumayag kang i-level up ang friendship natin, I am willing to wait. Super willing. Para lang malaman mo kung gaano ako kaseryoso sa mga pinagsasabi ko ngayon. Ramdam ng dalaga ang sinseridad sa boses ng binata. Kaya doon na siya napangiti. Naku, ang dami mo nang sinabi ah. Basta ang alam ko lang ngayon at ang sigurado ako ngayon, masaya ako dahil naging kaibigan kita. At masaya din ako kapag kasama ka. So, ibig sabihin ba niyan may chance ako sunis? I mean,
Kahit 0.99% na chance lang, okay na ako dun. What? 0.99%? Ikaw talaga. Alright, okay. Hindi lang 0.99%, kundi mas mataas pa dun. Happy? Oh yeah. Yes, Joy, super happy. Thank you so much. Hindi ko sasayangin to. Masayang usal ni Rafael dito. Nagsimula nga ang lahat sa panay na pagtukso ng lolo ni Rafael na si Don Rigor, sa ina ni Joyce at sa pinsan nitong si Tessie. Kaya makalipas ang ilang buwan ay unti-unti nang ginagalaw ni Rafael ang baso. Formal namang nagpakilala ang binata nang minsay dumalaw ang ina ng dalaga. At maski ito'y sinabi rin na pwede na silang magpakasal. Tinatawanan naman iyon ng dalawa dahil kahit alam na nila na mahal nila ang isa't isa, ay mas makakabuti kung parehas na silang handa. Dahil kung si Rafael ang tatanungin, hinihintay lamang niya ang matamis na oo ng dalaga. Sa ngayon kasi, nirerespeto niya ang desisyon ni Joyce at ang mga iba pa nitong responsibilidad. Hindi lang sa kanya, kundi maski sa kanyang pamilya. The end. OMG, ang kilig naman. Simple story pero super kilig. Naku, palagi na lang tayong kinikilig dito. Oh my. Alright mga kaibigan, mga kakulay, I hope you enjoy. Please like, comment, share, and subscribe. Thank you all my subscribers and listeners. And to RDC 5449, thank you so much for the super chat or the super thanks. I really appreciate it. Thank you. Thank you po. Alright, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.